Magandang araw! For today's video, nagluto nga pala ako ngayon ng ubi biko with custard topping at pati na rin ng old-fashioned steamed fish. Kaya naman tara't samahan nyo nga po kaming muli sa aming panibagong araw. Isa sa paborito at hilig naming kakanin ang sinokmani o biko kung tawagin nga ng iba. Tinahipan at hinugasan ko nga munang maigi itong mga malagkit dahil napakarami nga ning pinlid at bato-bato dahil binilad nga namin ari sa may tabing palitada. Bali, sasayin ko nga pala muna ito sa gata gamit nga itong Jolly Coconut Milk. Napakaalwa na nga lamang kapag gusto mo ng ginataan gamit itong Jolly Coconut Milk dahil easy open ka na rin nga ito tapos gawa pa ito sa 100% totoong gata. Bali, 2 lata na nga pala ng Jolly Coconut Milk yung nilagay ko diyan tapos naglagay na rin nga pala ako ng condensed milk at saka ng asukal. At pagkatapos nga yung pinaghalo-halo ko nga lamang yan na maigi, bali pakukuluan at iintayin nga lamang natin yan mainin hanggang sa medyo maiga-iga nga yung unang gata na nilagay natin. At ayan, makalipas nga po mahigit 10 minuto, medyo naiga-iga na rin nga kaya naman nilagay ko na rin nga pala itong food color na kulay violet para magmukhang ube. Optional din nga lamang po ang paglalagay ng ganitong klaseng food color. Bali, ayan nga at paghalo-haloin nga lamang natin yan na maigi hanggang sa mainin at maluto-luto. At kapag ganito nga pong luto na, pwede na rin nga pala natin ilagay dito sa ating lalagyanan at saka naman natin igagayak itong ating pang toppings. At dito nga sa isang mangkok ay naglagay nga lamang po ako diyan ng condensed milk, evaporated milk, 2 egg yolk at 1 kutsarang cornstarch. At pagkatapos ay paghahalo-haluin nga lamang natin na maigi at saka natin ibubuhos dito sa ibabaw ng ubi biko. At saka naman natin ito ibibake na mahigit kalahating oras at 180 degrees Celsius. Sobrang dali at napakaalwan din lamang lutuin ng ganyan mga mare. Kaya naman minsan i-level up mo na rin nga ang pagluluto mo ng sinokmani o biko. At eto na nga po at luto na rin nga itong ating ubi biko with custard toppings. At para naman sa pangulam namin, eto namang asawa ko nga magaluto at nakabili nga pala siya nitong napakalaking maya-maya kaya naman lulutuin nga raw niya itong old passion na steamed fish. Minsan nga kami nakatikim ng masarap na luto ni Chef MJ at sobrang sarapan din talaga kami. Kaya naman sabi nitong asawa ko kapag nakabili nga kami ng ganitong klaseng isda na maya-maya ay gagayahin namin. Bali, pinahiran nga lamang pala nitong asawa ko itong isda ng asin, paminta, sesame oil tapos nagpiga din siya dyan ng lemon. At pagkatapos naman ay i-steam nga lamang pala natin itong isdang maya-maya for 20 minutes hanggang sa maluto-luto. At ayan, makalipas naman nga po ang mahigit 20 minutos eto at hinango na rin nga pala natin itong ating steamed fish. At kapag ganitong medyo malamig-lamig na nga po at hindi man ganun kainitan na nga itong isda ay pwede na rin nga pala natin yan himay-himayin at tanggalin nga yung mga tinik. Medyo matrabaho nga lamang itong parteng ito pero kapag natikman nyo naman mga mare ay sulit na sulit at talaga namang napakasarap ng ganitong klaseng putahe. Kailangan maingat din talaga sa paghihimay nga ng ganitong klaseng isda para siguradong walang tinik ang makakain ito. At ayan, pagkatapos nga pong mahimay-himay, nilagay ko na rin nga pala dito sa isang mangkok at ngayon naman ay lalagyan na rin nga pala natin ito ng mga samya. Bali, ang una ko nga pong nilagay diyan itong ginayat ko sa maliliit na bahagi na sibuyas, asin at saka ng paminta. At syempre ang pampasarap at hindi pwedeng mawala ito at naglagay rin nga pala ako dito nitong mayonnaise. At pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang po yan na maigi at saka naman natin ilalagay na ito dito sa pinakang gitna nga nitong isda. Bali, kukurte nga lamang pala uli natin yan na pinakang gitnang katawan nga nitong isdang maya-maya. At pagkatapos ay lalagyan nga pala uli natin yan itong mayonnaise sa pinakang ibabaw. Bali, ipapahid nga lamang pala natin yan hanggang sa medyo kuminis. At para sa garnish, ayan nga at naglagay pa rin nga ako diyan ng mga dinurog-durog kong itlog, sibuyas, carrots, bell pepper na kulay pula at kulay berde. At ayan, at ito na nga po ang ating finished product na old-fashioned steamed fish. Ay naku mga mare, tingin pa nga lamang ay mukhang masarap na lalo pa kapag nakatikim kayo ng garini. At dahil medyo magutom na rin nga, ayan nga at sama-sama na rin nga kaming kumain. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Sulit naman nga ang pagod kahit medyo matrabaho talaga ang pagluluto ng ganitong klaseng steamed fish dahil sobrang sarap at ika nga lamang ay craving satisfied. First time din nga makatikim ng ganitong klaseng luto ito mga kasamahan ko at sabi naman nila ay masarap din naman daw at hindi nga daw klaseng ordinaryong lutuin. Fast forward, eto, dumiretso naman nga pala kami dito sa pagilingan ng palay para ipagilingan yung palay namin at nang maging bigas. Sa kabilang linggo na nga yung kasalan ng kapatid ng asawa ko, kaya naman naghanda na nga ni kami ng pambigay ng bigas para meron man lamang pantulong sa pansaing. Yung ibang mga inani nga pala naming palay ay dito na rin nga pala namin inapahabilin sa may gilingan para kapag wala na nga kaming bigas ay diretso pagiling na. Garini nga pala ang proseso ng pagpapagiling ng palay dito sa amin para maging bigas. Mula nga dun sa itaas kung saan tinataktak yung palay, ginigiling naman nga dito sa may pinakang gitna tapos paglabas nga ay bigas na. Napakatagal na rin nga nitong gilingan na ito. Abay, bata pa nga lamang kami. Dito na rin nga kami nagapagiling ng aming bigas. Ayan, at eto na nga pala yung pinagiling na bigas at tingnan nyo naman, ready to saing na nga ni Ari. At pagkatapos naman namin magpagiling, ay kinauna rin nga pala namin diyan si Ate Kuning sa school niya. Tapos madiretso nga pala kami ngayon sa Gloria.
Dahil malapit na nga kasala ng kapatid ng asawa ko, kaya't eto at marenta nga pala kami ng mga asuotin namin. Little bride nga pala ang ganap nitong si Alicia Bernice, buti na nga lamang at meron nga ditong white gown na kasyang-kasya din sa kanya. Flower girl naman nga itong si Ate Queenie at may gina rin lamang talaga at merong mga available ditong mga gown na katugma nga sa kanilang motif. Abay nakakatuwa din naman ng pagmasdan itong mga munting dalaginding ko kapag nabibihisan ay tuwang-tuwa din nga sa kanilang sarili at sila daw ay mala princess. At syempre humanap na rin nga pala ako dito ng aking pwedeng masuot sa kasalan. Abay kahit papaano makaura man lamang ang tiya mo. Medyo tumataba na rin nga ako at napakarami ko din talagang pinagpilian kaso nga lamang ay maliit kaya naman ito nga lamang yung nagkasya ay kako'y pag-ariin na ngayon at maganda din naman. Pinapili ko na rin nga itong asawa ko ng kanyang pwedeng masuot at ayan napakabilis nga lamang at meron din nga kaagad nagkasya. Hinanapan ko na rin nga ng pwedeng masuot ng sandalyas yung dalawang batuta at ayan eto nga pala yung mga napili ko at kako-cute talaga at napakaganda. Pinatipuan din nga ako ditong pants at saka tops kako'y maigi din nga ni aring pandagunas kapag merong mga lakad-lakad kaya't ayan binili ko na rin nga ni at kako'y minsan laang naman. At pauwi na rin nga sana kami diyan ay bigla ko pa nga natanawan itong kapatid kong si Tano aba ay kako'y naga-withdraw ay makwarta. Kaya naman sabi ko nga sa kanya diyan ay pabahagi man lamang kako ng pambili ng washing machine at kako'y sira na ngayon nasa bahay at kako'y bilan man lamang natin ng bagong washing machine si mama. Abay madali din naman pala rin kausap kaya ayan dumiretso na rin nga pala kami dito sa mabibilhan nga ng bagong washing machine. Nagtingin-tingin nga muna kami diyan kung ano baga nga na yung brand na abilihin namin at gusto nga lang sana namin ay yung simple dahil yun nga lamang yung sanay na gamitin ng nanay ko. Napakarami din nga dito mapapagpili ang iba't ibang washing machine at medyo nahirapan talaga kaming pumili at hindi nga namin maalaman kung ano baga nga ang mas maganda. Gari na nga sana yung ako ni namin dahil katulad nga nito yung nasa bahay kaso sabi naman ng asawa ko ito na nga lamang daw automatic ang bilhin namin. Sabi nga din ay napakaganda rin nga raw nitong gamitin dahil pagkalaba mo ay diretso banlaw na rin nga daw ito at asampay na nga lamang. Abay parang pumagting na nga kaagad yung tainga ko at kako'y maganda rin mo rin ngayon ganito at nang hindi na nga nagareklamo yung nanay ko na mahirap maglabada. Kaya't ayan at sabi nga namin kay na kuya eto na nga lamang yung ako ni namin kaya tinising na rin nga muna kung maganda nga din baga ang pagkagana. Maayos na nga ang lahat ay pinabalot na rin nga namin at nang may uwi na at nang kako'y may surprise na rin nga yung nanay ko dito sa aming bagong washing machine na binili para sa kanya. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood.